Hello mga kaklase. So guys, ang topic natin for today ay itong si Marcoleta. Kasi kahina-hinala itong kanyang kinikilos eh. Bakit gustong-gusto niya, nanggigigil siya na maisailalim agad sa Witness Protection Program itong mag-asawang Diskaya. Diba? Kasi nakapagtataka eh. Tapos nakita pa natin dahil sa pag-iimbestiga ng team ng bagong DPWH Secretary na si Secretary Dizon, nakita niya yung mga anomalya ng ginawa ng Timothy Construction Development, diba? Na sinasabi ang may-ari, yung pamangkin nitong lalaking Diskaya. Pero ang pinaka-beneficial owner, itong si Sara Diskaya. So, diba kakasuhan? Kinasuhan na nga eh sa ombudsman. So, kumbaga, pag nag-proceed yun, swak sa banga. Kumbaga, pag nasampa yung kaso, wala silang bail, non-bailable yung kaso. Pero ang pinagtataka ko, bakit gigil na gigil tong si Marcoleta na isailalim tong mag-asawang Diskaya sa Witness Protection Program? Kagaya niyan, sa tingin ko, di ba Monday ngayon? Sa Wednesday, baka ang makasuhan naman, itong lalaki na si Pacifico Diskaya. Kasi marami pang mga proyekto na natatagpuan na talagang ghost projects. So, etong si Marcoleta, ano yung pinanggigigil niya para maisailalim niya agad tong mga Diskaya na mapunta sa Witness Protection Program? Kasi pagka napunta ka doon, parang swak ka na sa banga na maging state witness. Kumbaga man, pag state witness ka na, hindi ka na makakasuhan dahil parang ikaw na yung magre-reveal nung mga anomalya pa, nung mga nakapaloob pa ng mga krimen dyan sa gawain yan. So, ikaw ang pinakasusi para matagpuan pa yung mga pasikot-sikot at ibang kriminal o ibang sangkot dyan. So, ibig mo sabihin, ganun-ganun na lang, nakalaya na tong si mag-asawang Diskaya, na bit-bit nila, yung bilyon-bilyon na kinita nila. Alam naman natin na kumbaga man hindi naman dapat ganun ang kitain dyan, di ba? Pero dahil nga marami silang ghost projects, ayan, limpak-limpak, bilyon-bilyon. Tapos eto pa, yung mag-asawa na yan, nung interview ng Bilyonaryo News Channel, ang tinanong kung magkano na asset nila, ang sabi ng lalaki, nitong si Pacifico, itong si Curly, kagaya doon ng title ng kanilang programa, bilyonaryo na sila. Sinugundahan pa, sinabi pa nitong si Sara na nasa 11 digits na sila. So pagka 10 digits, hanggang 9 billion yun. Pero pag sinabi mo 10 digits na, nasa 10 billion na yun. So ilang billion na yun, nalagpas sa tingin ko sa 10 billion. Tapos ganyan-ganyan lang, gusto na ni Marcoleta na isailalim to sa Witness Protection Program. Eventually, magiging state witness to. So, malaking kalokohan yan, di ba? Ano meron, Marcoleta? Tapos isa pa, etong si Marcoleta, kung di ba naman may kalokohang simple, pailalim na kalokohan to, na nung pinagawa pala niya ng affidavit tong mag-asawang Diskaya, ang sinabi lang na umpisa lang na kanilang salaysay ay year 2022. Kung saan pumasok na sa July pa kung saan pumasok na yung Administrasyong Marcos. Nung 2016 pa lang, namamayagpag na yung pamilya Diskaya. Itong mag-asawa na to, number 1 contractor na sa panahon ni Duterte, 2016. So, tinanong pa yan ni Bong, nitong hindi si Bong. Tinanong pa siya nitong isa pang senador, itong si Bato, kung kailan sila nagsimula. At sabi niya, i-confirm. So, 2016 nga daw ang sure na nagsimula sila. So, doon pala sa 2016, dapat meron na rin sila mga salaysay. Pero, hindi naman daw pala kasalanan to ng mga Diskaya kasi ang nagbigay ng year kung saan mag-uumpisa ang salaysay ay itong si Marcoleta na ang hinihingi lang ay 2022. So, itong si Marcoleta guys, hindi mapagkakatiwalaan kasi ang loyalty niya nasa mga Duterte. Basta Duterte, kailangan i-play safe na niya yan. Kailangan wag nang matouch ang pangalan Duterte, Administrasyon Duterte. So, hindi pwede yun.
At hindi talaga pwedeng maging ano lang, basta libre na lang ang mga diskaya. Biruin nyo, papalibrihin mo yan na hindi mapapanagot. Alam naman nilang mali ginagawa nila. Tapos bit nila ang kanilang ano, bilyon-bilyong pera. Basta't ililista lang nila yung mga iba pa. Aba, hindi naman tama yun, di ba? So, kaya itong si Marcoleta, ano yan, hindi mapagkakatiwalaan yung judgment niya. Kasi bias siya. Ano, basta Duterte, kampi na siya. Basta Duterte, kailangan huwag masali. So, ayun lang guys, sinabi ko lang sa inyo na siguro, ang pinaka nasa isip ko, bakit gusto na niya mag-state witness na ma-under sa ano, witness protection program itong mag-asawa. Kung papasok kasi to sa ano niya, na magiging state witness na lang to. So, kumbaga man, kampante na mga diskaya. Nasa kanila na lang yung kung sino mga idadawit nila. Na ngayon, ang sa tingin ko, katakutin sa ngayon sila ni Marcoleta. Na basta may binanggit na ano, na year 2016 o may kinalaman sa Duterte, kumbaga man, si Marcoleta mismo ang gagawa ng paraan para mabawi ang kanilang pagiging state witness. Kumbaga man, hino-hostage sila. Yun ang sa tingin ko, hino-hostage ni Marcoleta ang mga diskaya para ano, wag maidamay ang ano, mga DDS senador, no, mga DDS senators, no, at ang mga Duterte sa mga anomalya dito sa ano, anomalous flood control projects na usually karamihan mga ghost projects. Sa tingin ko, hino-hostage niya talaga. Gusto niyang hawakan sa liig ang mga diskaya. Kaya, yung diskarte niya na ilagay ito sa witness protection program, ganun na lang. Ang pinaka-bottom line, para hawak niya sa liig ang mga diskaya, kung sino-sino lang ang mga idadawit sa affidavit nila, at kung sino-sino yung mga hindi dapat banggitin, lalo na ang mga Duterte at ang mga kakampi ng mga Duterte ng mga senador. So, ayun lang guys, dito na ako, and blessings everyone. Bye!